Last April 13 ay nagkaroon kami ng birthday ride, pero this time ay medyo lumayo kami ng onte dahil ang natripan naming puntahan ay isa sa mga pinagmamalaking isla ng Pilipinas na kilala sa kanilang naggagandahan ng mga beaches and resorts. At syempre, ang pinakadinarayo na Chocolate Hills. Kaya samahan nyo kaming puntahan ang ilan sa mga pinagmamalaking pasyalan sa probinsya ng Bohol. So tara, biyahe na! Isang oras din na nasa ere ang eroplano namin at paglapag namin sa Bohol Panglao International Airport ay kailangan naman naming bumiyahe ng siguro mga 15 minutes bago naman makarating sa aming tutuluyan na hotel na malapit naman sa Alona Beach Resort. Sa unang araw namin sa Bohol ay naisipan namin agad na pasyalan ang isa sa mga dinarayo ng mga turista na Alona Beach. Kinagabihan ay nagpunta naman kami sa Mist Restaurant na isa sa mga trending at Instagrammable restaurants ng Bohol. Isa sa mga sikat nilang pagkain ay yung Pyro Chicken at sakto mahilig kami sa chicken kaya isa yun sa in-order namin. Wow! Ngayon, alam nyo na kung bakit Pyro Chicken. At dahil birthday ng OBR ko, ay hindi pwedeng hindi kakantahan si Madam. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Pagkatapos naming mag-dinner ay dumiretso naman kami pabalik sa Alona Beach para maglakad-lakad na rin. Iba pa rin talaga kapag sa gabi ka pumasyal dito dahil makikita mo na buhay at enjoy ang mga tao kumpara sa umaga at tanghali. At ang napansin lang din namin na karamihan ng turista na andito ay galing sa bansang Korea. Annyeong! Sa unang gabi namin ng OBR ko sa Bohol ay masasabi kong sobrang na-enjoy naman namin at may 4 na araw pa kami para mas masulit pa ang bakasyon mga chong. Ito na ang pagpapatuloy ng aming Bohol DIY Tour. Pangalawa sa aming itinerary ay ang magpunta sa Oceanica Beach Resort. At sa halagang 588 pesos per head ay makakapag-day tour ka na at kasama na rin dun yung paggamit ng amenities ng resort. And no need na rin pala for reservations. Just go directly to the front desk to avail.
kapag nagutom naman kayo, meron din silang bar and restaurants na pwede nyong kainan habang nakikinig sa live acoustic. I hope that I can turn back the time to make it all alright. Ito na ata ang pinakamahal na halo-halong nabili namin dahil ito'y nagkakahalaga ng 495 pesos. Pero sulit na rin kasi nag-uumapo naman ito sa iba't ibang sariwang prutas. Kasama sa aming DIY itinerary ang countryside tour at para mas makatipid kami ay napagdesisyonan namin na mag-rent ng motorcycle na gagamitin namin sa mga susunod pang mga araw. Ngayon naman ay papunta kami sa isa sa mga dinarayo na tourist spot sa Bohol. At ito ay ang Lobok River na kilala sa kanilang floating restaurant. Chong! Dito na kami sa Lobok River. Nakapagbayad na rin kami ng ticket. Makita mo yung ticket, man. So, magbabayad kayo ng 1,000 per head. Gate number 3 kami. Gate number 3. May banda pa dito. Boat number 7. Boat number 7 kami. Ako yun. Ang river cruise at buffet ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos per person at kasama na ring mapapanood dito ang cultural show ng mga lokal. Ang mga pagkain dito ay sobrang appetizing. They serve local favorites from their mains up to their desserts. Pagkatapos naming mag-enjoy at mabusog sa floating restaurant, ay pupunta naman kami sa pinakakilalang tourist spot sa Bohol. Siyempre, yan ay ang Chocolate Hills. Pero bago yun ay dadaan muna kami sa isa rin sa mga puntahan ng mga biyaheros na tulad namin. At ito ay ang man-made forest. Malamig dito. Sarap. Man-made forest! Ang ganda talaga dito sa Bohol. At kapag nandito ka na, mapapakanta ka na lang talaga ng Huwag muna tayong umuwi. Dito muna. Huwag muna tayong umuwi. Pagkatapos naming magpalamig at lumanghap ng sariwang hangin, ngayon ay pupunta naman kami sa isa ring kilalang tourist spots dito sa Bohol. At ito ay ang Tarsier Conservation Area. Ang Tarsier Conservation Area ay isang tarsier sanctuary na located sa Bilar, Bohol. Nagsisilbi itong tirahan para sa kanila. At ang kagandahan lang dito ay malapit ito sa man-made forest at sa Chocolate Hills. Hindi na rin kami masyado nagtagal kasi malayo-layo pa ang biyahe namin papuntang Chocolate Hills at medyo alanganin na rin sa oras kaya onting picture lang tas biyahe na ulit. May isang oras pa ang biyahe namin papuntang Chocolate Hills. Pero kailangan kasi namin makarating doon ng mas maaga para hindi kami abutin ng dilim sa daan at para mas ma-enjoy namin ang tanawin.
Kapag pupunta kayo ng Chocolate Hills, ay kailangan nyo munang bumili ng ticket na nagkakalaga ng 100 pesos para sa adult at 50 pesos naman para sa mga kids. At may libre na nga rin pala tong shuttle. Kaya mo yan. Sa unang pagkakataon ay nakita rin namin ang malapitan ng mga Chocolate Hills na dati ay nakikita lang namin sa postcard. At alam nyo ba na kapag tag-init ay nagiging kulay tsokolate ang mga ito at kapag tag-ulan naman ay nagiging kulay green. Sinulit na namin ang 5 araw na bakasyon at syempre hindi mawawala sa Bohol DIY tour namin ang island hopping. At para mas ma-enjoy namin ang island hopping ay kailangan namin gumising ng 5 AM dahil sa mga dolphins na nagpapakita lang daw tuwing kalmado ang dagat o low tide. Pagdating namin sa Balikasag Island ay mga kainan kaagad ang bumungad. Meron din dito mga arkilahan ng mga gears na pang snorkeling. At dahil may dala kaming sariling pang snorkeling ay hindi na namin kailangan pang mag-arkila. Dalawa kami. Sobrang ganda talaga sa ilalim ng dagat. May kita mong iba't ibang mga isda na naghahabulan, nagkukulitan na para bang naglalaro. At ang sarap lang sa pakiramdam na panandalian ka nakakatakas sa gulo ng syudad at na-experience mo yung mga gantong klase ng likas na yaman. Sobrang payapa. Tama nga no, find your inner peace with nature. Next stop, Virgin Island. Ito ay isang isla sa Bohol na mayroong clear water at may mahabang white sandbar. Pagkatapos ng island hopping ay dumiretso na kami sa Hinagdanan Cave at ito na ang aming huling outdoor activity. Alam niyo ba na isang farmer ang aksidenteng nakadiskubre nito? Habang naglilinis siya ng kanyang lupain ay may nakita siyang 2 butas. Naisipan niya magtapon ng bato para malaman kung gaano ito kalalim at laking gulat niya nang may narinig siyang malakas na tilamsik ng tubig na galing sa tinapon niyang bato. Kaya naman gumawa siya ng hagdan para malaman kung ano nga bang meron sa loob ng kuweba at kaya ito tinawag na Hinagdanan Cave. At dito na nagtatapos ang aming kwentong road trip. Hanggang sa mga susunod pang biyahe ni Sai. Thanks for watching!